Good day mga koy, so marami na naman tayong updates regarding dito sa ating Gilas Pilipinas sa Asian Games. Dito nga mga koy, ayon sa balita ng Spin.ph, Gilas faces tough road to Asian medal after 25 points loss to Jordan. Kagabi nga mga koy ay natalo ang ating Gilas Pilipinas dito sa Jordan. At ang pangalawang balita nga mga koy na sa Spin.ph, Qatar, Iran, China loom in horizon for Gilas after lose to Jordan. So tila ba mga koy dadaan sa butas ng karayom mga ating pambasang kupunang Gilas Pilipinas dito sa pagkatalo sa Jordan. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mong i-like and subscribe. Salamat mga koy. So Gilas faces top road, the Asian medal 25 points loss dito sa Jordan mga koys. So kagabi nga mga koys ay hindi nga kinaya ng ating pambansa kupunang Gilas Pilipinas itong team ni Rodney Hollis Jefferson na Jordan, kung saan nga mga koys ay inaasahan natin na ang ating Gilas Pilipinas ay papasok nga sa quarterfinal berth ng automatic, pero hindi nga ito nangyari dahil pinigilan ito mga koys ni Rodney Hollis Jefferson at saka ng Team Jordan. Dito nga mga koy, sa pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas ay tila ba dadaan ito sa butas ng karayom papunta sa middle match dahil sa ang Gilas Pilipinas mga koys ay dadaan pa sa isa pang laban. Dito nga ay ang Qatar para dito sa qualification round mga koys, kung saan mga koys kung mananalo ang Gilas Pilipinas ay uusad ito para kalabanin naman ang bansang Iran dito sa quarterfinals. So ayon nga kay Coach Tim Con mga koys, one game at a time ang kailangan ng Gilas Pilipinas. At ayon din kay Coach Tim Con ay kailangan pa nilang itaas ang level ng kanilang paglalaro dahil nga pabigat na ng pabigat ang mga makakalaban dito sa Asian Games. So dito nga mga koys ay maganda naman ang pinakita ng Gilas Pilipinas sa unang tatlong quarter ng laban, kung saan nga mga koys ay tumabla pa nga ang Gilas Pilipinas sa 52 all at nahabol nga ang kalamangan na 13 ng Jordan. Ngunit pagpasok ng fourth quarter nga mga koys ay nagkaroon ng 13-0 run naman itong Jordan, kung kaya mga koys ay lumayo naman ang Jordan sa score na 65-52 sa pangunguna ni Fadi Mustafa at saka ni RHJ. At dito nga mga koys ay hindi na nga nakarecover pa ang Gilas Pilipinas sa kalamangan ng Jordan sa fourth quarter, kung saan nga mga koys ay natalo na nga ang Gilas Pilipinas dito sa Jordan ng 25 points deficit nga. So nanguna dito sa Jordan itong si Rodney Hollis Jefferson na mayroong 24 points, 6 rebounds, 9 assists, samantalang si Fadi Mustafa naman mga koys ay nag-ambag ng 17 points, mayroon itong 3 out of 7 sa 3-point area. Samantalang si Sabi Sai at saka itong si John Buhanon and Arman Alduare ay nag-ambag ng 12 at 10 sa kanilang kupunan. So 5 player nga mga koys dito sa Jordan ang nagkaroon ng double digit scoring, samantala dito sa team ng Gilas Pilipinas ay 2 lamang sa ating mga player ang nagkaroon ng double digit score. Sina Justin Brownlee na mayroong 24 points at itong si Scotty Thompson na nag-ambag ng double-double, 11 points at 11 rebounds. Samantala si CJ Perez mga koys na inaasahan na malaki ang magiging contribution sa opensiba ng Gilas Pilipinas ay tila ba ito na limitahan ng Team Jordan, sapagkat hindi nga ito gaanong nakapagtala ng magandang mga numero dito sa laban ng Gilas Pilipinas at Jordan. Ay masasabi natin na scout na nga ito mga koys si CJ Perez, maging itong si Justin Brownlee. Alam natin na scouted na rin ito mga koys ng Team Jordan, kaya nahirapan dito ang ating pambansang kupunang Gilas Pilipinas dito sa Jordan. Ito nga mga koys ang naging score 87-62. So dito naman tayo mga koys sa pangalawang balita natin na Qatar, Iran, China loom in horizon for Gilas after loss to Jordan. So ngayon mga koys, papaliwanag natin ang Pilipinas mga koys. Natalo nga tayo kagabi sa Jordan, kaya tayo ay pumasok para sa tinatawag na qualification round, kung saan itong mga bansang Saudi, Hong Kong, Chinese Taipei, Kazakhstan, Philippines,
Qatar, Korea at saka Bahrain. Ito mga koys, yung mga bansa pumasok dito sa qualification round. Samantala, yung mga bansa naman na automatic nagkaroon ng quarterfinals berth, ito yung Jordan, Japan, Iran at saka China. So ngayon mga koys, bago tayo makarating dito sa quarterfinals, kailangan natin talunin itong bansang Qatar sa October 2 nga mga koys. So kaya hindi madali ang pagdadaanan ng ating Gilas Pilipinas dahil sa nagkaroon pa tayo ng extra game bago tayo makapasok dito sa quarterfinals. Ngayon mga koys, ito ay knockout game na ito ng Gilas Pilipinas. So pag nanalo ang Gilas Pilipinas dito mga koys, mapupunta dito sa bracket na to, makakalaban naman itong top 1 ng Group A na Iran. So hirap na rin nakalaban din ito mga koys. Kaya ito yung piniling daanan ng ating Gilas Pilipinas dahil sa pagkatalo kagabi. Then pag nanalo naman tayo dito mga koys, kung sakasakaling tatalunin ng Gilas Pilipinas itong bansang Iran, papasok tayo dito sa semifinals. So dito sa semifinals ngayon, ang haharapin naman natin either sa Korea or kaya China. So kasi dito mga koys, hindi naman natin underestimate itong bansang Bahrain. So either dito sa dalawa talaga ito mga koys ang tinitingnan natin. Ito yung makakalaban ng Gilas Pilipinas kung sakasakali makakalusot tayo dito sa Iran. Kaya mga koys, hindi madali ang pagdadaanan talaga ng Gilas Pilipinas papunta dito sa middle match para dito sa Asian Games. So dito nga mga koys, pansinin natin ang Thailand, India, Mongolia at saka UAE. So ngayong apat na team ng mga koys na eliminated na nga, kaya nandito na sila sa dulo. Ngayon, mayroon pa dito mga koys tinatawag na classification fixed din. Ito yung magdedetermine kung sino yung number 5 at saka number 8 sa pisto. Ito mga koys. So ngayon mga koys, ang mangyayari dito ay aabangan natin itong laban ng Pilipinas versus Qatar. Kasi kung sakasakali, wag naman sana mga koys, pag natalo tayo dito sa Qatar, eliminated na rin tayo. So magpupunta tayo dito either 12, 11 or 10 at saka 9 dito banda na yan, papalo ang ating Gilas Pilipinas. So mahirap talaga mga koys, ito yung pagdadaanan ng ating Gilas Pilipinas. So maraming salamat mga koys. Win or lose mga koys, suportahan natin ang ating pambansang kupunang Gilas Pilipinas. Ito sila ang lumalaban para sa ating bayan, kaya tayo mga Pinoy, suportahan natin ang ating Gilas Pilipinas sa ating mga panalangin. Maraming salamat mga koys. God bless you all. Bye bye.